Hoy, ang bag ko! Sigaw ni Liana isang gabi habang naglalakad papauwi nang may humablot ng kanyang bag. Miss, ano nangyari? Saad ng isang lalaking nakaupo sa may daan na iyon na mukhang pulubi. Yung bag ko! Diyan ka lang, huwag ka nang sumunod, miss. Hinabol ng lalaki ang magnanakaw. Napaupo na lamang sa may kalya si Liana habang sapo ng mga palad ang mukha dahil sa kaba at takot. Maya-maya naman ay bumalik ang lalaking kausap at dala na ang bag ng dalaga. Etong bag mo, miss. Hingal na saad ng lalaki. Ay, salamat. Bagong withdraw pa naman ako. Salamat talaga, kuya, ha? Tingnan mo kung may nawala dyan. Nandito pa naman ang pera ko. Salamat, ha? Kumain ka na ba? Gusto mo ba ng makakain? Tara sa convenience store. Talaga? Bibilan mo ako? Oo, ililibre kita. Pasasalamat ko sa iyo sa pagbalik nitong bag ko. Hindi naman tumanggi ang lalaki at kumain nga sila sa isang di gaanong kalayuan na tindahan. Ano pang gusto mo? Sabihin mo lang, may kailangan ka pa ba? Tanong ni Liana sa lalaki. Kakapulang ko na mukha ko. Malapit ka lang ba dito? Pwede ba makitira sa bahay mo? Ang hirap kasing matulog sa kalye. Sagot nito sa dalaga. Ha? Makitira? Malabo yan. Pero pangako, ihahanap kita ng pwede mong matuluyan. Tagasan ka ba? 2 araw na rin ako dito sa kalye. Nadukutan din kasi ako ng pagbuluwas ko dito sa Maynila. Pera at cellphone ko nakuha. Pati mga damit at ilang gamit. Wala akong kilala dito at walang mahinga ng tulong. Kahit sa pulis ay di ako matulungan. Sige na, miss, ampunin mo na ako. Patuloy na nangulit ang lalaki sa kanya at pilit nitong nais na makitulog sa bahay ng dalaga dahil hirap na ito sa pagtulog sa kung saan. Hindi nga pwede. Lalaki ka at babae ako. Ang sagwa tingnan. Paliwanag ng dalaga ngunit talagang mapilit ang lalaki. Mabait naman ako at walang intensyong masama. Gusto ko lang makapagpahinga at makatulog ng maayos. Sige na, maawa ka naman, miss. Sige na nga, pero 2 araw lang, ha? Malapit ako sa barangay hall, kaya maraming tanod doon. Lagot ka kapag ginawan mo ako ng masama. Sabi ko naman sa'yo, hindi ako gagawa ng masama. At sana kahit 1 linggo mo na ako paumpunin. Hinahanap ko kasi ang tatay ko. May address naman ako kaya matatagpuan ko agad yon. Napa-oo na rin si Liana dahil sa pangungulit ng lalaki na mukhang ang kawawa. Kwento nito na mayaman ang ama na di pa nakikilala. Ngayong may sakit ang ina, ay gusto niyang hanapin ang ama para makahingi ng tulong dito. Sa sofa ka na lang muna, kuya. Bukas pwede mong ayusin yung kabilang kwarto. Tsaka bibigyan kita ng damit para makaligo ka naman. Salamat, ha. Ako nang bahala maglinis doon. Ako nga pala si Jared. Huwag mo na akong tawagin, kuya. Ako naman si Liana. Pagkabigay ng damit ni Liana sa lalaki ay nagpahinga na ito sa kanyang kwarto. Kinabukasan ay maagang papasok sa trabaho ang dalaga. Ayusin mo na lang yung kabilang room. May ekstrang kutsyon dyan at ilabas mo na lang ang ibang kahon. Tutulungan kita mamaya pag uwi ko. Bilin ni Liana sa lalaki. Sige, ako na bahala dito. Kaya ko na to. Salamat ulit. Umalis na ang babae at wala naman siyang dapat alalahanin dahil wala naman siyang gaanong gamit sa bahay. Wala din siyang iniwang pera o mamahaling bagay. Di naman siya nagtitiwala sa lalaki ay alam niyang wala itong matatangay na mahalagang bagay. Oh, naglilinis ka pa rin. Hapon na, ah. Pagdating ni Liana ay abala pa rin si Jared. Napasarap kasi yung tulog ko ng tanghali at kagigising ko lang ulit. Pasensya ka na. Konting walis na lang to tapos ay itatapon ko ng mga basura. Kumain ka na? Tanong ni Liana sa lalaki. Nako, sorry, hindi pa eh. Nagugutom ka na, ipagluluto na kita. Mabilis nitong binitawan ang walis at patungo na sa kusina. Ako na magluluto, maglinis ka lang dyan. Nagluto siya ng pansit canton, itlog at nagsain na rin ang bigas. Agad silang kumain pagkaluto ng pagkain. Napansin ni Liana na gutom talaga ang lalaki sa laki ng subo nito. Ang sarap nito, ah. Magaling ka pala magluto. Saad ng lalaki at napatawa si Liana. Anong magaling? Instant pansit lang yan. Ngayon ka lang nakakain yan. Natatawa pa rin siya sa kanyang narinig na papuri. Di ako mahilig sa pansit pero masarap pala. Inosenteng saad ng lalaki. Kain ka lang. Teka, galing ka sa probinsya, di ba? San mo hanapin ang tatay mo? Malaki ang Maynila. Usisa ng dalaga sa lalaki.
May nakapagsabi sa akin na kaibigan ni Mama na isa raw itong kontraktor at may malaking project dito sa Maynila. Binigay din ito ang address at puntahan ko daw. Mayaman palang tatay mo. Swerte mo kapag nakita mo. Balita ko, mayaman nga daw. Bilyonaryo daw ito pero hindi naman ako hingi para sa akin. Gusto kong magkausap sila ni Mama. May sakit kasi siya. Ah, ganun ba? Paano kung ikaila ka? Ganyan ang mayayaman sa mga pelikula. Tapos baka pahirapan ka ng madrasta mo at mga kapatid. Mahilig ka sa drama, no? Hasabihin ko kung sinong nanay ko at makikilala niya agad kami. Sigurado akong di niya ako ikakaila at sigurado din ako matutuwa siya kapag nakita ako. Good luck. Sana makita mo at tanggapin ka. Pagkakain ay tinulungan ni Liana si Jared at nang maayosan nila ang maliit na kwarto ay saka na sila nagpahingang dalawa. Kampante na si Liana na maayos na ang pagdulog nila ng kanyang housemate sa maliit na apartment na iyon. Kinaumagahan ay maaga ding nagising si Jared na nasa kusina. Aalis ka na. Kain ka muna. Pinagluto kita. Ang yaya ng binata. Hindi ako nag-aalmusal. Diet ako. Ganun ba? Sayang naman to. Ang aga ko pa namang nagising. Ibabaon ko na lang. Mukhang masarap ang sinagag na kanin at itlog. Nakangiting saad ni Liana at mabilis namang kumuha ng plastik na lalagyan ang binata. Hapon ang umuwi si Liana na may dalang panghapunan nila. Bumili siya ng lutong ulam sa nadaan ng karinderya para hindi na siya magluluto pa. Bakit bumili ka pa? Nagluto na ako ng adobong manok. Bungad na saad ni Jared. Saan ka nakakuha ng manok? Wala naman akong manok sa ref. Nag-extra kasi akong kargador dyan sa may malaking tindahan. Yung binayad sa akin, pinambili ko ng manok. Sana tinago mo na lang para sa paghahanap sa tatay mo. Okay lang yun. Bukas daw pumunta ako ulit doon sa tindahan para magbuhat ng mga paninda niya. Kaya sasweldo ulit ako bukas. Good luck sa work. Kain na tayo, gutom na ako. Kinabukasan ay maagang bumangon si Jared para sa trabahong papasukan. Naligo ito at nag-ahit ng bigote at balbas. Sa paglabas nito ng banyo ay palabas naman mula sa kwarto si Liana. Maliligo ka na. Inagaan kong ligo kasi alam kong ganitong oras ka maliligo. Para di ko masira ang oras mo. Oo, tama ka. Maliligo na ako. Saad ng dalaga na di maalis ang tingin sa malinis na anyo ng lalaki. Gumawa po ito ng alisin ang medyo makapal na balbas. Mabuti naman at nag-shave ka. Gwapo na ba? Di na mukhang pulubi gaya nung isang araw. Oo. Maayos-ayos kesa nung una nating pagkikita. Sabay na tayo sa paglabas ha. Sige. Sagot ni Liana habang nasa loob na ng banyo. Matyagang naghintay si Jared ng ilang minuto hanggang sa matapos sa pag-aayos ang dalaga. Tara na, pakisara ng pinto at pakilak. Utos ni Liana nang palabas sa sila ng bahay. Ihatid na kita sa sakayan. Maaga pa naman ako para pumasok sa tindahan. Kaya ko namang sumakay mag-isa. Wag na. Para safe ka. Pilit pa ng lalaki. Sus, para kang sira. Pumayag na rin ang dalaga at malapit lang din naman ang sakayan sa kanilang bahay. Mamaya pala baka gabihin ako. Pinag-uoti ako ni sir. Bahala ka na sa bahay. Susunduin kita. Baka masnatchan ka na naman. Maraming loko dun. Huwag na. Safe na doon at may tanod na. Basta susunduin kita. Bahala ka na nga. Sige na, sakay na ako. 6:00 pa lamang ng hapon ay naroon na si Jared sa tindahan na pinagtatrabuhuhan ni Liana para sunduin siya. Ang aga mo, mamaya pa akong 7. Hindi mo kasi nasabi sa akin yung oras. Tsaka pasara na rin yung tindahan na pinapasukan ko. Maghihintay na lang ako sa may mauupuan. Okay, 1 oras na lang naman. Mabilis na to. Saad ng dalaga na busy pa sa kanyang trabaho. Hoy, sino yan ha? Boyfriend mo? Bakit di ko alam? Tanong ni Annie na kasamahan ni Liana na may halong panunukso. Kaibigan ko lang yon. Siya yung tumulong sa akin ng isang araw nang mas-snatch ang bag ko. Nasabi ko kasi na mag-uoti ako kaya susunduin niya na daw ako para safe ako sa pag-uwi. Uy, mukhang nabighani yata sa ganda mo. Gusto, safe ka? Ay, sira ka. Tumigil ka na nga. Tapusin na natin to para makauwi na. Pigil na kinikilig si Annie para sa katrabaho. Nang matapos ang trabaho, ay agad pinuntahan ni Liana si Jared. Sorry ha, nainip ka ba? Ang aga mo naman kasi. Okay lang, tara kumain muna tayo.
Anyaya ng binata. Sa bahay na lang, wala pang sweldo. Nag-advance kasi ako sa ma'am ko, kaya ako manglilibre. 2 araw ka pala na nagtatrabaho, nag-advance ka na kaagad? Di ba ka? Sayang naman tong kagwapuhan ko kung di ko siya mapapa-oo. Sige na at baka madala pa ako ng malakas na hangin. Biro pa ng dalaga, pero ng araw na iyon ay ang gwapo talaga ni Jared. Sa isang fast food sila kumain para mura lamang at iniisip din ni Liana na kailangan din ni Jared ng pera para mahanap ang ama. Mag-ipon ka at wag puro gastos. Bili ng dalaga. Para sa pagkain din naman to, tsaka nagtabi ako. Next week susubukan ko na siyang hanapin. Nag-iipon lang talaga ako ng pera. Dumating ang araw ng linggo nang magpaalam si Jared na aalis para hanapin ang ama. Nakakahiyaman. Manghihiram sana ako sa iyo ng pera pang dagdag sa dala ko. Nahihiya pang saad nito. Sabi ko kasi sa'yo na magtipid ka. Huwag kang mag-alala at babayaran kita kagad. Papasok pa rin naman ako sa tindahan sa susunod na linggo. Itotodo ko lang ang paghahanap ngayong araw na to para di masayang ang oras at pera. Okay na bang 1,000? Sige, malaking halaga na yan. Marami na siguro ako mapupuntahan. Maghapong naghanap si Jared sa ama, ngunit umuwi itong walang magandang balita. Kaya 1 linggo ulit itong nagtrabaho sa tindahan para makaipon. Babayaran na kita sa utang ko. Sure ka? Baka maubusan ka na naman. Mag-iipon na talaga ako pang pamasahe at di mo nagagastos. Okay lang ba na ikaw muna sa pagkain natin? Okay lang, walang problema. Saad ni Liana dahil di naman sila magastos sa pagkain. Ngunit isang araw ay biglang umuwi si Jared na may dalang grocery items. Oh, sabi ko wag ka nang mamili. Ang kulit talaga. Nakakahiya eh. Nakikikain ako tapos walang ambag. Ayoko nang ganun. Paano paghahanap mo? Wala ka na namang budget. Bahala na sa susunod. Hihiram na lang ulit ako sa'yo tapos babayaran ko sa sweldo. Basta babayaran mo, walang problema. Masarap na almusal ang pinagsaluhan nilang dalawa linggo ng umaga. Natutuwa rin naman si Liana na may kasama siya sa bahay at may nagluluto sa kanya paminsan-minsan. Pork steak? Ang sosyal natin ah. Malamang ubos na naman ang sweldo mo. Ang gastos mo talaga, Jared. Ganun na nga. Ubos na. Gusto ko kasi mag-celebrate tayo dahil nakita ko na siya. Ang tatay mo? Talaga? Congrats! Oo. Tinawagan niya ako at magkikita kami mamaya. Masaya ako para sa'yo. Dream come true. Pagkakain ay may di inaasahang sasabihin si Jared. Siya nga pala, Liana. Hiram sana ulit ako sa'yo. Bakit? Nakita mo ng ama mo, di ba? Yayaman ka na. Hindi naman ganun kaagad yun. Gusto ko kasi siyang regaluhan para naman di niya akalain na pera lang ang habol ko sa kanya. O sige, magkano ba? 7,000 sana. 5,000 kasi yung pabango na nakita ko sa mall. Tapos extra money ko yung 2,000. Babayaran ko kagad, promise. Ang laki ha. Halos 1 buwang sweldo ko na. Pangako naman na babayaran kita kagad. Kung kukup-kupin niya ako, ay sasabihin kong bigyan niya ako ng trabaho. Ayoko lang na mapahiya sa harap niya kapag nakita kami. O sige, may naitabi naman ako na pang-emergency sana kung may kailangang extra ang pamilya ko sa probinsya. Pangako ibabalik ko kagad. Magtiwala ka. Oo na, may tiwala naman ako sa'yo. Saad ng dalaga na walang pag-aalinlangan na parang napakatagal na nilang magkakilala. Ngunit sa mas di inaasahan ni Liana ang susunod na nangyayari. Nang araw na iyon na umalis si Jared ay di na ito nagpakita pa. 5 araw nang nakalipas at masamang balita pa ang malalaman sa kanyang pinagtatrabahuan. Ano? Gaga ka ba? Nabudol ka, girl. Mabait naman si Jared at mukhang totoo ang mga sinasabi niya. 7,000 pinahiram mo. Ay, sana pinadala mo na lang sa probinsya. Pag-aalala ni Annie na di makapaniwala sa mga kwento ni Liana. Mabait nga yung tao at alam ko, kailangan niyang tulong ko. Pagtatanggol niya pa rin sa lalaki kahit wala nang paramdam. Ilang oras ang nakalipas at dumating ang kanilang boss. Halata sa mukha nito na may hatid na hindi magandang balita. Pasensya na kayo. Magsasara na tong shop natin. Di ko na kayang upa natin at ang bahalan pa ang mga paninda. Malungkot na saad ng may-ari ng shop. Paano naman po kami, sir? Dito lang kami sa shop na to umaasa. Nanlulumong saad ni Annie. Ire-recommend ko kayo sa ibang shop. Pero di ko sigurado kung matatanggap agad kayo.
Pasensya na rin at tig2,000 lang ang bibigay ko sa inyo. Bankrupt na talaga ako at may sakit pang aking asawa. Tinanggap na lang nila ang pera at wala na rin naman silang magagawa pa. Nakakaawa rin ang kalagayan ng boss nila na maraming kinakaharap na problema. Anong plano mo, Liana? Tanong ng kaibigan. Maghahanap ng ibang mapapasukan. Bigla-bigla naman si Sir Rolly. Sana kahit 1 linggo na ay ipinapasok pa tayo. Pero wala na siguro tayo magagawa pa. Ako, uuwi na muna ako ng probinsya. Matagal ko na rin di nakikita ang mga magulang ko. Pagkakataon siguro ito na binigay ng Diyos para makita ko silang muli. Parang pinagsakluban ng langit at lupa ang 2 dalaga. Wala pang maipapadala sa nanay at sa mga kapatid si Liana dahil nakuha ni Jared ang 7,000 ipon niya. Namomroblema na siya para sa mga susunod na araw na wala siyang trabaho. Napaisip siya at gaya ng kaibigan ay ganoon na rin ang kanyang gagawin. O anak, napadalaw ka. Bungad na tanong ng nanay ni Liana pagka-uwi niya sa kanila. Hindi po dalaw. Dito na po ako ulit uuwi dahil nagsara yung tindahan na pinagtatrabahuhan ko. Okay lang yan. Gusto nga namin na dito ka na lang. Mas maganda pa ang mga trabaho dito. Agad namang nakahanap ng trabaho sa probinsya si Liana. Namasukan siyang sales clerk sa bayan nila. Mas maliit ang sweldo pero hindi na siya nagbabayad ng upa sa bahay. Ngunit contractual lamang siya at di nagtagal ay natapos din ang kontrata niya. Anak, tawag ng kanyang ina isang tanghali. O Nay, ano nangyari sa inyo? Nakaramdam ako ng hilo. Kasi naman ang init nasa labasan kayo. Umupo muna po kayo dito sa loob. Pipitas lang ako ng upo para sa pananghalian natin. Inalalaya ni Liana ang ina papasok sa bahay at inupo niya sa silya. Kaya niyo po ba? Bibili ako ng gamot. Hindi, kaya ko naman. Magpapahinga lang. Ilang araw nang iniinda ng nanay ni Liana ang pagkahilo kaya nagpatingin na sila sa health center. Binigyan sila ng gamot para sa hilo pero kung nais nila ay magpatest ng MRI sa bayan para masuri lalo na ang sakit ng ina. Mahal yun, di ba anak? Medyo mahal pero malalaman natin kung bakit kayo nahihilo. Daanin muna natin sa gamot at isa pa, wala kang trabaho ngayon. Oo nga po Hayaan ninyo at maghahanap na lang ako ulit ng trabaho. Pasensya ka na anak ha, kung di lang sana nawala ng maaga ang tatay mo. Huwag niyo na pong isipin pa yon. Madali naman ako makahanap ng trabaho. Agad nagpunta si Liana sa bayan ng sumunod na araw para maghanap ng trabaho para makaipon sa pagpapagamot ng ina. Kuya Guard, hiring na ba dito? Mag-ooperate na ba tong hotel ninyo? Tanong ng dalaga. Oo miss, hiring na. Mag-apply ka na at baka matanggap ka. Marami nang nagpasa ng resume. Salamat po. Tinungo ni Liana ang HR department at pinasa ang kanyang resume. Tatawag na lang miss para sa interview. Saad ng babaeng empleyado. Ganun ba? Kailan kaya? Tanong niya. Basta tatawagan ka. Maghintay ka lang. Medyo irritableng saad ng babae. Sige, salamat ha. Nawala naman ang pag-asa ang dalaga dahil di nito alam kung kailan siya tatawagan. Minsan, paasa lang ang mga kumpanya na sasabihan na tatawagan pero hindi naman pala. Hiring ba talaga sila? Bakit di pa interview ng mga aplikante? Saad niya sa kanyang sarili. Sa paglalakad ni Liana sa hallway ay isang pamilyar na muka ang nakita niya. Teka, si Jared ba yun? Tinitigan niya ang lalaki na papalapit. Postura ito at clean cut ang pagkakagupit ng buhok. Baka naman kamukha lang. Kausap niya ang sarili at bubulong-bulong. Nagdalawang isip siya kung babatiin ba ang lalaki o hindi. Tumalikod siya para di makita nito pero naisip niya ang ina at mga kapatid. 7,000 rin ang utang ng lalaki at kailangan na niyang masingil ito. Hello sir. Bati niya. Sir, excuse me po. Tawag niyang muli nang di siya pansinin. Nagkataon na may tumawag sa phone ng lalaki at sinagot iyon kaya di na siya makasingit pa. Papasok sa isang room ang lalaki at nakasunod lamang siya. Sir? Tawag niyang muli pero di siya pinapansin ito dahil sa kausap at pagmamadali sa paglalakad. Miss, sino ka ba? Ising boss namin. Saad ng isang lalaking nakasunod kay Jared. Ako si Liana. Kilala ko ng boss mo. Bawal ka dito, nakakagulo ka. Saway pa sa kanya ng bodyguard na masungit.
Jared! Malakas na tawag niya sa lalaki na ang atensyon ay nasa maraming bagay. Sumara na ang pinto ng kwartong pinasukan. Nanlumo si Liana dahil di siya pinansin ng lalaking tinulungan niya noon. Paalis na sana siya nang bumukas ang pinto. Excuse me? Jared, si Liana to. Liana, sorry, madami akong iniisip. Kumusta ka? Okay lang, ikaw? Nabuhayan ng loob si Liana nang mapansin na siya. Okay din naman. Halika, pasok ko sa opisina ko. 6 na buwan nang nakalipas mula nang umalis si Jared. Sa pagpasok ni Liana sa opisina, ay namangha siya sa ganda ng disenyo at laki ng loob nito. Mayaman talagang tatay mo, ha? Oo, actually, sa kanya to at ako lang ang nagmamanage. Talaga? Sa inyo to? Hire mo naman ako. Pabiro pero kinapalan na niya ang mukha niya dahil kailangan niya talaga ng trabaho. Oo naman, anong kaya mong gawin? Room attendant, pwede na ako doon. Sige, walang problema. Malapit na rin ito mag-operate. Next month siguro. Next month pa? Oo, bakit? Kailangan ko kasi ng pera ngayon eh. Pwede na ba kitang singilin? Direktang tanong ni Liana sa lalaki at di na siya nahiya pa. Walang magagawa ang hiya niya at kailangan ng kanyang ina ng MRI test para sa hilo nito. Oo, yung utang ko sa'yo. Utang? Anong utang? Isang matanda ang pumasok din sa kwartong iyon at narinig ang kanilang usapan. Dad, siya po yung kinukwento ko sa inyo. Masayang sabi ni Jared sa matandang lalaki. Yung tumulong sa'yo na mahanap ako. Yes, Dad. Si Liana po. That's good. Hello, Iha. I'm Jared's father. Hello po, sir. Ako po si Liana. Pakilala niya sa sarili. So may utang ka sa kanya, Jared. Bakit di mo pa binabayaran? I told you about sa utang. Masama ang di nagbabayad. Saad ng ama nito kaya binalingan ni Jared si Liana. Bakit umalis ka kagad? Bumalik ako, Liana. Nawalan ako ng trabaho kaya umuwi na ako dito sa amin. Akala ko, inis ka muna ako eh. Kaya naisip kong di ka na babalik. Bakit di ka nagtiwala? Sabi ko babayaran kita. Hayaan mo na. Ang importante ay matutulungan mo na naman ako magtrabaho. Tutuloy na rin ako, Jared. Sir, babalik na lang po ako kapag operational na tong hotel ninyo. Salamat po sa pagtanggap. Nahihiya si Liana sa ama ng lalaki kaya minabuti niyang magpaalam at umalis na. Teka, Liana. Ihatid na kita. Saan ka? Ha? Hindi na. Nakakahiya naman sa'yo, sir. Anong sir ka dyan? Tara na. Dad, atid ko lang po siya. Paalam ni Jared sa ama. Alis na po ako, sir. Paalam din ni Liana. Hinila ni Jared sa braso ang dalaga para madala siya sa parking lot kung nasaan ang kotse nito. Bakit nahihiya ka pa? Di nga ako nahiya nung umutang ako sa'yo. May pangbayad ka kaya alam mong mababayaran mo ko kagad. Ako, wala akong pang-ambag kapag hinatid mo ko. Wag na kasi. Anong ambag? Sumakay ka na nga. Sumakay na silang pareho at di na rin tumanggi pa si Liana. Saan ka pala? Sa San Mateo lang, sa kabilang barangay. Kain muna tayo bago umuwi. Nakakagutom na. Wag na, busog pa naman ako eh. Tangging muli ni Liana na nahihiya sa binata. Pasasalamat ko sa iyo sa pagtulong mo sa akin noon. Tapos pinapakain mo ako ng libre sa bahay mo. Naalala kong ikaw pa nga nagluluto at naguhugas ng plato. Natatawa ito habang inaalala ang nakaraan nila. Wala yun. Madalas naman na ikaw ang nagluluto. Hayaan mo nang makabawi ako. Sige na, kain na tayo. Di na umimik pa ang babae at hinayaan ng lalaki na dalhin siya sa isang mall. Sa fast food na lang para di gaanong mahal. Suwestyon ni Liana. Chinese food, okay lang? Sige. Akala ni Lily ay isang Chinese fast food sila pupunta. Pero sa mamahaling restaurant siya dinala ng lalaki. Dito talaga? Mahal dito. Oo. Paborito namin ni Daddy dito. Masarap dito at magugustuhan mo. Wala nang nagawa ang babae dahil kinausap na ni Jared ang waitress at sinamahan na sila sa bakanting upuan. Anong gusto mo? Pili ka lang. Umorder sila agad dahil matagal daw lutuin ang mga pagkain. Kumusta palang mama mo? Magaling na ba siya? Usisa ni Liana sa binata. Oo. Sa katunayan nga, ikakasal na sila ni Daddy. Nagkapatawaran na sila sa mga nangyari at di naman nila gustong magkahiwalay. Gaya mo.
Lumipat kasi ng tirahan si Mama sa pag-aakalang iniwan siya ni Daddy. Dumating naman agad ang pagkain at pagkatapos kumain ay nagaya pa si Jared na mag-ikot sa mall na iyon. Magugustuhan ba to ng babae? Anong sentang mabango? Tanong ni Jared kay Liana habang inaamoy ang isang pabango. Medyo light to. Itong isa ay mas maamoy. Suwestyon ng dalaga. Okay, kukunin ko yung mas maamoy. Sabi ni Jared sa sales lady. Nakita ni Liana na may kamahalan ng pabango na nasa 6,000. Sa palagay niya ay para sa ina ng lalaki o sa girlfriend. Sumunod ay sa makeup sila pumunta. Yung shade na di matangkad. Saad ulit ni Jared sa isang sales lady. Para sa girlfriend niyo, sir? Tanong ng sales lady. Oo. Napatingin kay Liana ang sales lady. Light shade po ang bagay kay ma'am? Ay, hindi po sa akin. Tanggi ni Liana na napangiti ng bahagya at nakaramdam ng hiya. Same sila ng complexion. Ibagay mo sa kanya. Saad ni Jared na ginawa pang model si Liana. Sige sir. Itry natin sa'yo para na makita ni sir. Nilagyan ng babae ng make-up si Liana para makita ni Jared ang kalalabasan nito. Bagay sa'yo ma'am, ang ganda. Puri ng sales lady sa dalaga. Oo, maganda nga. Kukunin ko lahat yan. Damit pa pala. Kailangan ko ng dress para sa kadate ko sa wedding ni Mommy. Namili si Jared sa mga dress section at si Liana ay walang nagawa kundi sumunod lamang sa lalaki. Para kay ma'am po ba? Tanong ng isang sales lady na naroon sa dress section. Hindi po. Sagot agad ni Liana. Pakisukat mo na, Liana, para makapili ako. Request ng binata. Floral sleeveless dress ang napili at isang ternong asul na blouse at short. Pati sandals ay bumili na si Jared na sukat sa paan ni Liana. Nasa na ba yung girlfriend mo? Surprise mo ba to sa kanya? Paano kung hindi ka siya sa kanya? Sayang naman ang mga pinamili mo. Saad ni Liana dahil alam niyang di pare-pareho ang korte ng katawan ng babae at iba-iba rin ang gusto. Oo, pang surprise. Masaya ang mukha ng lalaki at sa palagay ni Liana ay in love ito sa babaeng binilhan ng maraming gamit. Di niya na ito inusisa pa at alam naman siguro ni Jared ang ginagawa niya. Sumakay na ulit sila sa kotse at hinatid si Liana sa bahay nito. Papasok ka pa ba? Maliit lang ang bahay at magulo. Mainit pa. Pagdi-discourage niya sa lalaki. Di mo ba ako pakakapehin? Hinatid kaya kita. Sa susunod na lang, hindi ako nakapaglinis. Okay lang yun. Gusto ko talagang magkape ngayon. Pilit ni Jared sa dalaga. Ang init-init magkakape. Bakit ba? Gusto ko eh. Boss mo ko kaya sige na magkape na tayo. Biro pa nito sa dalaga. Oo na po, boss. Napilitan na si Liana na papasukin ang bisita. Nakahiga naman ang ina nito sa kwama sa kwarto dahil masama pa rin ang pakiramdam. Pagkatapos magkape at magkwentuhan ay nagpaalam na rin si Jared. Hinatid ni Liana sa labasan ang bisita na sumakay na rin agad sa sasakyan nito. Ngunit hindi ito umalis agad dahil inilabas nito ang lahat ng pinamili nila. Sa'yo yan. Bagay sa'yo lahat ng pinamili natin. Nakangiting saan ni Jared habang hawak ang mga pinamili nila na di naman alam ni Liana kung tatanggapin ang mga iyon. Ha? Wag na. Hindi ko matatanggap yan. Akala ko ba sa girlfriend mo yan ibibigay? Para sa'yo talaga lahat ng ito. Alangan naman ako magsuot ng dress at shorts. Mag-sandals at pag-makeup. Anong gagawin ko dito? Bakit kasi binilhan mo pa ako? Meron naman ako mga ganito. Ang mahal pa ng pagkakabili mo. Kunin mo na lang kasi sumasakit ng braso ko. Nakakangalay na. Wala nang nagawa si Liana kundi abutin ang mga paper bags na hawak ni Jared kahit nahihiya siya. Alis na ako. Kita tayo next week. Paalam ng binata na may ngiti sa mga labi. Ingat ka at salamat dito. Di makapaniwala ang dalaga sa mga hawak niyang paper bag. Ang dami ng mga iyon kaya ipinasok niya sa loob ng bahay. Liana, nandiyan ka na ba? Tanong ng ina na kakagising lang. Opo, Nay. Kain ka na dyan. May ulam at kanin. Okay po. Di niya mawari kung bakit siya binigyan ng mga ganoong gamit ni Jared. Hindi niya naman masusuot ang mga iyon at talong hindi magagamit sa pagtatrabaho. Sa pagbukas niya ay nakita niya ang isang sobre na makapal. Agad niyang binuksan at nakita ang pera na puno ng tig-1,000. Ang dami nito 50,000 lahat.
Baka naman bayad niya sa akin to pero sobra-sobra naman. Saad ni Liana sa sarili na may pagtataka. Itinabi na lang muna niya ang pera at isasauli na lang sa susunod na araw. Ngunit nangangailangan ang nanay niya ng gamot at nagamit niya ang pera na nakalagay sa paper bag. Isasauli na lamang niya ang nabawas na pera kapag nag-umpisa na siyang magtrabaho. Biyernes ng gabi at patulog na sana siya nang tumunog ang kanyang phone. Hello? Sino po ito? Antok na Saad ni Liana. Hi, matutulog ka na. Sorry kung late ako napatawag. Jared? Bakit ka napatawag? Oo, ako nga. O bakit? Yung pera pala. May naiwan kang pera. Oo, nakalimutan ko sabihin sa'yo. Tinago ko. Huwag kang mag-alala. Ibabalik ko kapag nakita tayo. Hindi ko naman kukunin. Yun ang bayad ko sa utang ko sa'yo. Kasama ng interest. Sorry at natagalan ha. Nahihiya talaga ako sa'yo. Ha? Ang laki nun. Sobra-sobra. Hayaan mo na. Kaya pala ako napatawag. Itatanong ko sana kung pwede ba tayo magkita bukas. Pag-iiba ng takapik ni Jared. Sige, magsisimula na ba ako? Ang aga naman. Hindi. Kasal ni na mommy at daddy. Can you be my date? Prangkang tanong nito at nawala ang nararamdamang antok ni Liana. Ha? Ako? Hindi siya makapaniwalang yayayain siya nito sa ganoong okasyon. Isuot mo yung floral dress. Beach wedding kasi. Hindi ka na pwedeng tumanggi dahil nakabili na ako ng susuotin mo. Ako? Kadate mo? Baka magalit ang girlfriend mo. Wala akong girlfriend. Basta, gusto kong ikaw ang kadate ko. Susunduin kita ng 2 p.m. Okay, sige. Hindi na nga siguro ako makakatanggi. Masayang Saad ni Liana na napapangiti sa kilig. Good night, Liana. Good night rin, Jared. Nang gabing iyon ay di makatulog ang dalaga. Hindi pa siya nakakadalo sa ganoong selebrasyon at unang beses pa lamang siya makakapunta sa isang kasalan. Hindi niya alam paano ang gagawin at sa oras na iyon pa lang ay nahihiya na siya. Maagang naligo ang dalaga kinaumagahan. 11:00 pa lang ng umaga ay nagme-makeup na siya para maagang matapos ang pag-aayos niya. Isay, Tintin, dito muna kayo ha at bantayan niyo si nanay. Saan ka ba pupunta ate? Ang ganda ng damit mo ha? May nagaya sa akin na dumalo sa isang wedding. Yung magiging boss ko sa hotel doon sa bayan. Talaga ate? Boss mo ide-date ka? Tanong muli ng kapatid. Hindi date yon. Magkakilala kami noon sa Maynila tapos nakita kami dito. Date na rin yun. Ang ganda mo ate. Sana magustuhan ka ng boss mo para magka-boyfriend ka na. Ngisig ng dalawang dalagita. Nako, ano-anong iniisip nyo? Mag-aral kayong dalawa ng mabuti ha? Maya-maya lang ay dumating na si Jared para sunduin si Liana. Tao po. Tawag ng binata mula sa labas ng bahay. Binuksan ng batang babae ang pinto at pinapasok ang bisita. Sir Jared, nandiyan ka na pala. Papaalam lang ako. Nay, alis na po kami. Paalam ni Liana sa ina. Okay, iha. Ingat kayo ha. Ma'am, hihiramin ko muna po ang anak ninyo. Paalam din ni Jared sa ginang. Sige iho, mag-ingat kayo. Pasensya na at hindi lang ako makabangon ngayon. Okay lang po. Magpahinga po kayo. Sumakay na sa kotse sila Liana at Jared. Tinanaw naman siya ng dalawang kapatid na di mapigil ang kilig at nangingisian pa. Ang kulit ng mga kapatid mo. Pasensya ka na ha. Ngayon lang nakakita ng tao ang mga yon. Biro ng dalaga. Halos 1 oras ang biyahe nila patungo sa kasala na gaganapin sa isang resort. Nakaramdam ng matinding hiya si Liana at halos sirap sa paglalakad. Parang ayaw niya nang pumunta pa sa lugar ng kasalan. Huwag kang mahiya. Kinukwento ko sa kanila ang pagtulong mo nun sa akin. Alam nilang mabuti kang tao. Anong sinabi mo? Sinabi mo bang pansit canton at itlog ang lagi nating kinakain? Hindi naman. Sabi ko may hotdog din minsan. Tatawa-tawa si Jared at si Liana naman ay hindi na alam ang gagawin sa nararamdamang hiya. Pagdating doon ay nagmamasid agad ang dalaga. Halatang mayayaman ang bisita. Hindi niya maiwasang manliit kahit pa maganda ang suot niya. Baka kasi tanungin siya at isa lamang siyang tindera ng maliit na shop. Kumalma ka nga. Ang lamig-lamig ng kamay mo. Relax. Saad ng binata. Hinawakan ni Jared ang kamay ng dalaga para mawala ang kaba, saka lumapit sa mga magulang nito. Magandang hapon po.
Bati ni Liana sa mga magulang ni Jared. Mabutit nakarating ka, iha. Saad ng ama ni Jared. Maganda siya, iho. Siya ba yung lagi mong ikinukwento? Tanong naman ng ginang. Siya nga po, ma. Si Liana po. Salamat po sa pag-invite. Muling saad ng dalaga. Mukhang mag-uumpisa na. Doon muna kami, mom, dad. Paalam ni Jared sa mga magulang. Mag-usap tayo, iha, mamaya para makilala natin ang isa't isa. Magiliw na saad ng ginang sa dalaga. Sige po, ma'am, sir. Sumunod si Liana kay Jared na pumwesto malapit sa ibang bisita. Bakit ako kakausapin ng mommy mo? Baka gusto ka makilala. Ano bang kinuwento mo kasi? Nakakahiya naman at nakakakaba. Sabi ko lang pinakain mo ko, pinatira at pinautang pa. Ano bang masama dun? Baka kasi interviewin ako. Ayoko pa naman ng mga question and answer portion. Huwag kang matakot. Mabait sila at magugustuhan ka nila. Natapos naman agad ang seremonya ng kasal at pagkatapos ay nagkainan na sila. Di naman nakausap na ng mommy ni Jared ang dalaga dahil sa pagkabisi nito sa mga bisitang dumalo. Can I have this dance? Anyaya ni Jared sa dalaga. Isang slow at sweet na sayaw ang ginawa nila kasabay ng ama't ina ng binata at iba pang bisita. Ang ganda mo, Liana. Salamat. Ikaw din naman ang gwapo ngayon. Gwapo ko araw-araw. Salamat sa pagsama mo. Wala na akong magagawa. Binilhan mo na ako ng damit, sapatos at make-up. Biro ni Liana sa binata. Baka kasi tumanggi ka pa. Mawawalan pa ako ng date ngayon. Siya nga pala. Napaaga ang pagbubukas ng hotel. Sa Lunes, magsisimula ka na mag-training. Ay, mabuti naman. Salamat kung ganun. Kailangan ko na talaga ng trabaho. Naisip namin ni Dad na di na kailangan pang patagalin ang pagbubukas. After 1 week na training nyo, open for public ng hotel. Maaga ako sa Lunes, sir. Hindi ako malilate. Galingan mo. Babantayan kita. Nakangiting saad ni Jared na may halong biro. Walang pagsidla ng tuwa si Liana sa magandang balita na nag-uumpisa na siya sa trabaho sa Lunes. Kailangan na talaga niyang maipagamot ang inang may sakit. Si ate kilig na kilig sa date niya. Panunukso naman ang kapatid. Hindi sa kadate ako kinikilig kundi sa Lunes. May trabaho na ako. Balita niya. Talaga ba, anak? Opo, Nay. Kumusta ang pakiramdam niyo? Okay naman. Nawala ng hilo ko. Okay ang mga gamot na binigay ng doktor. Hindi na po tayo magpapa-MRI? Wag na muna. Mukhang okay pa naman ang pakiramdam ko. Pagod lang talaga siguro at minsan wala akong ganang kumain. Binilhan ko na lang kayo ng vitamins. Lunes ng umaga ay maagang gumising ang dalaga. Kailangang di siya mahuli sa unang araw ng training sa hotel. Pinagdemon agad sila bandang hapon sa mga natutunan nila sa lecture. Dalawa sila ng kasama na nasa isang room na maglilinis doon. Sa dami ng kwarto ng hotel ay dapat makalima na siya sa unang araw pa lamang. Sa pagod, napaupo na lang sa kama ang babae sa huling kwartong lilinisin niya. Pagod na ba? Hindi po, sir. Sinusubukan ko lang po kung malambot ang kama. Palusot na saad ni Liana na biglang napatayo. Di niya akalain na sisilipin siya ni Jared kaya naman nagpatuloy siya sa paglilinis habang nakatingin ang lalaki sa kanila ni Zoe. Nakakailang si sir? Bulong ni Zoe kay Liana. Oo nga ayaw pang umalis. Pinag-uusapan niyo ba kung gaano kapogi ang boss niyo? Sambit ni Jared at napatawa ng bahagya ang dalawang dalaga. Opo sir, sobrang pogi niyo po talaga at nakakailang pong pagbabantay niyo sa amin. Biro pa ni Liana sa binata. At sasagot-sagot ka pa ha. Kabago-bago mo. I need to see you at my office later. Biglang umalis ang lalaki na kunot ang noo at masungit. Hala, lagot ka kay sir. Ikaw kasi biniro mo eh. Ano namang masama sa sinabi ko? Hayaan mo nga siya. Alam niya na nagbibiro lang si Jared. At si Zoe, natakot naman sa ekspresyon ng mukha ng boss nila. Nang malapit nang matapos sina Liana at Zoe, ay dumating ang kanilang supervisor. Miss Liana Alvaro, kabago-bago mo, pinapatawag ka na ni sir. Malamang nakita na di ka maayos sa ginagawa mo. Puntahan mo pagkatapos ng room na to. Masungit na saad ng supervisor saka umalis agad. Napabuntong hininga na lamang si Liana at nagkatinginan sila ng kasama. Magsorry ka na kagad ah. Bulong ni Zoe at nag-aalala pa rin ito. Sana di talaga nagalit. Pag-aalala pa rin ang babae.
Liana, pumunta na daw ngayon din. Bumalik ang masungit ng supervisor para bilinan si Liana. Opo ma'am, papunta na po. Alam naman niyang di siya pagagalitan ni Jared, pero di niya alam kung bakit siya pinatatawag nito. Kumatok siya sa opisina ng binata. Pasok, sabi ng nasa loob. Pinatawag niyo daw po ako, sir? Bakit po? Yeah, out ka na. Mag-dinner tayo. May isang room pa po akong lilinisin, sir. 5 o'clock na. Mabagal ka yata, Miss Alvaro. Paano kita ire-regular? Naka 5 rooms na po ako, sir, at sa sobrang bilis ko, kumuha pa nga ako ng isang room na lilinisin dahil sa sobrang bilis ko. Katwiran ng dalaga na nakikipag-asaran sa boss niya. Ah, ganun ba? Pakitang gilas ka, ah. Sige, tapusin mo na ang isang room na yon, saka ka mag-report ulit sa akin. I'll give you 1 hour. Nakaka-pressure naman po, sir. Pero sige po, bibilisan ko. Wag mo akong paghintayin na matagal. Mainipin ako. Sabay ngisi ng lalaki at napailing na lang ang dalaga sa pangiinis nito sa kanya. Bumalik agad si Liana sa room na nililinisan nila ni Zoe at nagpatuloy sa ginagawa. Anong sabi? Tanong ni Zoe. Wala naman. Magaling daw ako maglinis at mabilis pa. Ako na daw ang magiging visor bukas. Natatawang saad ng babae. Hay, puro ka biro. Di ka na pagalitan. Sabi lang mag-report ako ulit mamaya pagkatapos natin dito. Mabait niyo si sir at di agad nagagalit sa staff. Nagbibiro lang yun kanina. Akala ko naman ay kung ano. Bilisan na nga natin. Akala ko maaga tayo tapos may dagdag na trabaho pala. Okay lang yan. Para masanay. Pagkatapos ng trabaho nila ay nag-report na muli si Liana saka sila nagdiretso ni Jared sa isang kainan na malapit. Kumusta ang unang araw? Kaya mo ba? Hindi ka ba nahihirapan? Tanong ng binata habang kumakain na sila. Kaya naman, hindi naman mahirap ang paglilinis. Lahat kakayanin ko para sa pamilya. Nakakahanga talaga ang kasipagan at kabutihan mo. Mabait ka rin naman, di ba? Hinanap mo ang daddy mo para sa mommy mo. Tapos nagbibigay ka ng trabaho sa mga tao. Mahal lang natin ang pamilya natin. I was thinking, how could you trust a stranger like me? Di mo kilala tapos pinakain mo at pinautang mo pa. Hindi ka natakot? Alam ko kasing yayaman ka, tutulungan mo ako in the future. Tapos eto na, boss na kita tapos may libreng dinner pa. Biro ng dalaga sa lalaki. Sumanguhula ka pala. Bakit di mo nahulaan kung nasa ng daddy ko para di na ako naghirap maganap? Biro lang. Alam ko mahirap ang walang sino mang inaasahan. Nararamdaman ko naman na totoo yung pinagdadaanan mo ng mga panahong yun. Pero inisip ko rin na baka scammer ka. Tsaka wala namang mawawala sa bahay ko. Walang gamit at wala din akong pera. Ako, scammer. Natatawang saad ng lalaki. Nilayasan mo ba naman ako na tangay ang 7,000 ko? Sinong di mag-iisip? Wala ka pang pera nun. Sorry ah. Dahil ako kasing nakita si daddy tapos di na ako pinalis. Lumabas agad kami sa province namin para magkausap sila ni mommy. Mabuti na lang at nahanap mo ko. Baka may kaso na pala ako ng pang-i-scam sa Maynila. Oo nga eh. Kung di mo pinansin nung nakita kita, papabarangay talaga kita. Mabutit dito pa kayo sa province namin nagpatayo ng hotel. Baka meant to be tayo. Ah, siguro nga sa employee and employer. At para mabayaran mo ang utang mo sa akin. Salamat pala ah. Sobra-sobra yung bayad mo. Napapatawan na lang silang pareho sa pag-uusap nila. Ang pagtulong na walang kapalit ay di mo aasahang ilang ulit na babalik ang kabutihan sa'yo. Pagkatapos kumain ay hinatid na ni Jared si Liana sa bahay nito. Salamat po sir. Okay, see you tomorrow Liana. Ingat po sir. Paalam ng dalaga pagbaba. Paglingon nito ay naroon ang dalawang kapatid na nakasilip pala. Ay pala ka, gulat na sabi ni Liana. Grabe makapala ka si ate, eh di pala ka din kasi kapatid ka namin. Bakit kasi naninilip kayong dalawa? Anong ginagawa niyo dito sa labas? Mga spy ba kayo? Uy, hinatid na naman si sir si ate. Kilig ng isian ng dalawang bata. Tumigil nga kayo, magkaibigan lang kami. Eh di friends. Araw-araw maaga si Liana sa pagpasok ng hotel at talagang sinisipagan niya sa trabaho para sa ina at sa kanyang dalawang kapatid. Sabay tayong mag-lunch. Text ng lalaki. Nasa kantina po ako tsaka baka pagchismisan tayo ng mga employees nyo. Eh ano naman, magkaibigan naman tayo.
Sumabay ka na lang sa amin sa susunod, sir. Di akalain ni Liana na bababa ang boss nila at sasabay sa kanilang mag-lunch ng araw na iyon. Oy, si sir oh! Saad ng isang kasamahan nila. Oo nga no? Bulungan ng mga nakakakita. Tumabi ang lalaki kay Liana at ang mga katabi naman nito ay di mapigilan na kiligin. Mas gumwapo si Jared na lagi nakaslak at polo. Maayos ang buhok at kuminis rin ang muka. Ang bait mo talaga, sir. Di ka namimili ng kasama. Saad ng isang babae. Alam niyo na nasa Manila ako. Nagsisimula na sana itong magkwento. Sir Jared, pigil ni Liana na kinautuban sa sasabihin nito. Nagkakilala kami doon ni Liana at tinulungan niya ako. Mabait siya at matulungin kaya gusto ko siya. Saad nito habang kumakain. Naghiyawan ang mga katabi nila at napapatingin na lang ang ibang empleyadong naroon sa kantin. Ilan lamang naman sila kaya paniguradong naririnig siya ng iba pa. Gusto niya ako bilang kaibigan. Paglilinaw ni Liana sa mga kasama. Hindi lang bilang kaibigan. Saad pa ng lalaki. Gusto ko tang ligawan, Liana. Pagtatapat nito habang naroon ang maraming empleyado. Yes daw po, sir. Sagot ng mga kasama ng babae na todo ang kilig. Napailing na lamang si Liana na hindi makasagot at abot-abot ang hiyang nararamdaman. Naunang matapos kumain ng lalaki at iniwan na sila matapos sambitin na gusto niya ang dalaga. Kita tayo mamaya, Liana. Pahabol na Saad ng binata. Sana all kikitain ni sir mamaya. Muling tukso ng ilang kasamahan kay Liana. Sagutin mo na kagad si sir para mawala na yung masungit na bisor. Sulsul pa ni Zoe. Tumigil nga kayo. May inis na nararamdaman ng dalaga sa pagtatapat ni Jared at sa di matapos sa tuksuhan. Pagkakain ay pinuntahan ni Liana si Jared sa opisina nito. Liana, pasok ka. May kailangan ka. Nakangiting Saad ng binata. Kasi yung kanina sa kantin. Yun ba? Sorry kung doon ako umamin. Nahihiya ka kasing malaman nila na nagde-date tayo. Kaya ngayon alam na nila. Wala kang dapat ikahiya kung yayayaan kitang kumain anumang oras. Kasi baka sabihin nila na inaakit kita. O kaya baka magkainggitan na may special treatment ka. Ayoko lang ng gulo, sir. Paliwanag ni Liana sa kanyang boss. Makakalaban nila ako kapag may gumawa ng gulo. Ang desisyon ko ang importante dito at hindi sa kanila. Sila ba nagpapasweldo sa'yo? Hindi nga. Hindi lang ako ready sa pagtatapat mo kaharap ang lahat ng mga empleyado. Tsaka unethical yun, di ba? Masanay ka na kasi palagi nila tayo makikita na magkasama. Sisilipin kita kung nasan ka. At kung gusto kitang makita, ipapatawag kita. Kung itaas ko ang posisyon mo, wala silang magagawa. Sir, baka kasi working hour na. Kita tayo pag out mo. Putol nito sa sasabihin pa ni Liana na tutol sa setup nilang dalawa. Hindi makapaniwala ang dalaga sa mga narinig sa lalaki. Natatakot lang siya na baka magkaroon sila ng issue ng mga kasamang empleyado. If you want to stay here in my office, okay lang naman. Lalabas na po. Bye, sir. Paalam nito sa lalaki. Walang tigil ang tuksuhan habang naglilinis si Liana at makakasulubong ang ibang kasamahan. Medyo naiinis na si Liana pero nginingitian niya na lamang ang mga ito. Ang haba talaga ng hair ng partner ko. Nakakainggit. Hindi naman, sakto lang. Pa-humble pa eh. Ikaw na talaga, girl. Tumigil ka na sa kakatukso, Zo. Maglinis na tayo. Bubuhusan na kita nitong sabon. Request ni Jared na mag-report si Liana tuwing uwian dahil nais itong makasama ang babae tuwing hapunan at ihatid na rin ito pa uwi. Araw ng Sabado at akala ng babae ay simpleng dinner lang ang kakainan nila. Nagulat itong kasama pala ang mga magulang ng lalaki. Jared, nakakainis ka talaga. Why? They want to meet you. Ayaw mo makilala ang future in-laws mo. Ano ka ba? Naniligaw ka po lang, di ba? Doon din napupunta yun. Hinila na siya ni Jared sa kamay at nagpasunod na lamang siya. Sa kwentuhan nila ay naramdaman ng dalaga na mabait ang parents ni Jared. Malaking araw ang pasasalamat nila sa pagtulong niya sa kanilang anak para magkita silang muli. Kailan mo ba sasagutin ang anak namin, Iha? Prangkang tanong ng ginang. Hindi pa po ako sigurado, ma'am. Abay, bakit naman? Gwapo, matalino at masipag
sa trabaho yung uniko iho namin. Pagbibida ng ginang. Pamilya po kasi ang priority ko ngayon. Kailangan ko pong magtrabaho ng mabuti at wala po akong oras para sa ibang bagay. Hindi mo ba mapagsasabay ang pamilya at love life? Sa totoo lang ay gusto na namin ang apo. Prangkang saad muli ng ginang. Mom, naniligaw pa lang ako. Nagmamadali naman po kayo masyado. Huwag mo na kasing patagalin pa. Stable ka naman na. At boto naman kami sa'yo, iha. Kami nang bahala sa pamilya mo. Ang pamilya mo ay pamilya na rin namin. Nako, nakakahiya po sa inyo. Hindi niyo po kailangan gawin yan. Sagot ni Liana sa ginang. Kung kailangan, bakit hindi? Kumain na silang apat pagdating ng pagkain. Pero patuloy ang ina ni Jared na makumbinsi si Liana na sagutin na ang anak nito. Mahal, hayaan mo na sila. Masyado ka na nagmamadali. At isa pa, mga bata pa sila. Saad ng ama ni Jared. Ang bagal kasi nitong anak mo at di tayo bumabata. Gusto kong makapag-alaga ng maraming apo. Kaya ko naman ligaw, Mom. Kumain na lang muna tayo. Nakukulitan na rin si Jared sa kanyang ina na mapilit. How about, ako nang magpapaaral sa mga kapatid mo, pakasalan mo lang si Jared. Dagdag pa ng ina na ayaw tumigil sa pangungulit. Ma, kumain ka ng kumain. Huwag mo nang i-pressure si Liana. Mahal, kumalma ka. Oo, kaya nating magpaaral pero may sariling desisyon si Liana. Pag-iisipan ko po, ma'am. Sagot ni Liana para hindi na mangulit pa ang ginang. Alam niyang hindi niya kakayanin na paaralin ang dalawa, kaya isang oportunidad ang sinasabi ng ginang sa kanya. Pagkakain ay nauna nang umuwi ang mga magulang ni Jared. Naiwan ang dalawa at nagayap ang lalaki na magkape. Nakaka-pressure naman sila. Hindi ko tuloy malasahan ng pagkain kanina. Solong anak kasi ako kaya ganun sila. Pasensya ka na. Tsaka kasi iniisip ni Mama na baka umulit ang sakit niya. Nakakahiya naman sa kanila kung pati pamilya ko, iaasa ko sa kanila, gaya ng sabi ng mami mo. She just wants to rush everything. She loves kids, pero di siya nabigyan ng marami. Kaya eto, sa akin inaasa ang pangarap niya. Ako na ba talagang gusto mo? Ako na ba talagang gusto nila? Iniisip ko nga noon na tatandang dalaga ako dahil pamilya ko ang priority ko. Hindi ka tatandang dalaga dahil may lalaki nagkakagusto sa'yo. Wala na akong mahanap pang ibang babae na katulad mong may mabuting puso. Isa pa, maalaga ka. Alam kong aalagaan mo ko at ang magiging anak natin. Pag-iisipan ko, Jared. Sino ba naman ako para tumanggi para akuin ang pag-aaral ng mga kapatid ko? Pero ayokong isipin mo na dahil lang sa mga offers ng mami mo, ay oo ako. Sa isip ng babae ay makakaahon na sila sa kahirapan kapag sinagot niya ang lalaki. Pero nahihiya siyang iasa niyang lahat sa pamilya ni Jared ang kanyang pamilya. Naiintindihan kita, Liana. Maghihintay ako sa sagot mo. Nag-umpisa na sa totoong trabaho si Liana. Di lang 5 rooms ang kailangan nilang linisin araw-araw. Sinipagan niya pa para walang masabi ang mga kasamahan. Ayaw niyang isipin na may connection siya kaya nakakapagtrabaho siya sa hotel na yon. Oo nang sagot ko. Sabi ng babae habang nasa mini garden sila ng hotel kasama si Jared. Talaga? Sigurado ka na? Sinasagot mo na ako. Mabait ka. Tsaka syempre mayaman ka. Biro niya kay Jared habang tatawa-tawa. Dahil sa mayaman lang ako. Sabi ko mabait ka. Paano kung mahirap lang ako? Di mo ako magugustuhan. Sa panahon ngayon dapat praktikal. Kung di mo ko kayang buhayin, paano natin itataguyod ang pamilya natin? Paano rin ang pamilya kong umaasa sa akin? Kahit mahirap ka, mamahalin kita dahil mahal mo ko. Mabait ka at dapat masipag ka. Nasa sayo naman yan kung ako yung pipiliin mo o hanap ka pa ng iba. Sabi mo nga, ako na ang pinakamabait na babaeng nakilala mo. Tsaka mayabang din pala. Ikaw ang nagsabi na mabait ako, hindi ako. Oo na. Wala na akong choice kasi ikaw nang gusto ni Mommy at Daddy. Ah, ganon. Biro lang. Alam ko mabait ka talaga. Huwag ka sanang magbago at sana hindi mawala ang kabaitan mo. Hindi ko iisipin na mas angat ako sa iba dahil lang sa mayaman ng napangasawa ko. Gwapo at mabait pa. Bolero ka din oh. Hoy, bakit may kiss na kagad? Sita ni Liana nang bigyan siya ng mabilis na halik ni Jared sa labi. Umuo ka na.
Girlfriend na kita. Wala ba akong karapatang halikan ka? Isa pa, matagal ko nang gustong halikan ng mga labi mo. Nakakabigla ka naman eh. First kiss? Hindi ah. Tanggi pa ni Liana. So pang ilan mo ba ako? First nga. Pag-amin na nga niya dahil wala pa naman siyang nagiging nobyo. Ang swerte ko naman. Unang lalaki sa buhay mo. Binigyan muli ng halik ng lalaki ang babae na medyo nagtagal ang pagkakadikit ng mga labi nito. Di kita mamadaliin. Gusto kong makasama ka muna bilang aking nobya. Ayoko pa rin namang mag-asawa. Alagain pa ang dalawang kapatid ko tapos alagain ka din. Ang sama mo. Marunong kaya ako magluto at maglinis ng bahay. Hotdog at egg lang naman ang alam mo, di ba? Ang yabang mo talaga. Ikaw din naman. Umakbay ang lalaki sa nobya at sa unang pagkakataon na magkadikit ang kanilang mga katawan. Ang isang kamay naman ng lalaki ay hinawak sa kamay ni Liana. Baka may makakita sa atin dito. Nahihiyang saad ng dalaga. I don't care, sweetheart. Matamis na humalik si Jared sa nobya na parang nasa isang pribado silang lugar. Nakakarami ka na ah. Halika na nga't baka hanapin na ako ni Ma'am Nadine. Mapagalitan pa ako. Pag-aalala ng babae at naiiling din siyang nakipaghalikan sa parke. Dinner later. I'll wait for you in my office. Yes, sir. Nakangiting saad ng dalaga na di maitanggi ang labis na kilig na nararamdaman. Nagsimula na ulit magtrabaho ang dalaga. Ramdam pa niya ang saya sa kanyang puso nang kausapin siya ng supervisor. Liana, mag-OT ka. Ikaw lang ang di nag-overtime. Yes, ma'am. Gusto ko rin naman po. Wala pa lang po kayong binibigay na schedule. Ako pang may mali ngayon. Bakit di ka humihingi ng schedule? Masungit na saad nito. Sorry po, ma'am. Sige po, OT po ako mamaya. Hindi porket close kayo ni sir. Di ka na mag-OT. Hindi na sumagot pa si Liana at mukhang mainit ang dugo sa kanya ng babae. Pinagalitan ba naman ako dahil hindi daw ako nanghihingi ng schedule ng OT? Ano? Naloloko na talaga yung si ma'am. Siya kaya ang nagsasabi kung sino mag-OT. Hayaan mo na, inggit yan sa'yo. Saad sa kanya ni Zoe habang naglilinis na sila ng isang kwarto. Pinagbuti pa rin ni Liana ang trabaho niya at ang pakikisama sa mga katrabaho. Mula noon ay araw-araw nang pinag-OT si Liana. Wala daw masyadong room attendance sa gabi, kaya kailangan nilang i-extend ang oras ng trabaho. Maraming turista ng weekend, walang absent ha? Binili ng kanilang supervisor. Ma'am, day off ko po kasi bukas. Saad ni Liana at may lakad din sana sila ni Jared. Sabi ko, walang absent. Hindi na siya umapela at ayaw niyang magka-issue. Kaya't sinabi niya kay Jared na maraming clients ang pupunta ng weekend. Alam naman iyon ng binata kaya pinagpaliban muna nila ang lakad nila. Alam mo naman ang mga ambisyosa, kahit sa patalim kumakapit ang mga yan. Hindi titigil hanggang di nakukuha ang gusto. Di ba, Liana? Saad ng supervisor pagdaan sa pantry nila. At naroon din ang isang manager ng hotel. Tama naman po, kung may ambisyon ka, abutin mo dapat. Sagot niya. Kahit mang-akit ng boss para lang sa trabaho? Depende rin po. Kung single naman ang boss at walang pananagutan, mas masama po yata yung naninira ng kapwa at naiinggit. Napangiti ng bahagya ang manager at kita ang mukha ng supervisor na nainis sa sagot ni Liana. Nagtimpla ng kape ang dalaga sa kapalabas ng muli. Naiwan ko na po kayo, ma'am. Ngumiti ang isa at ang isa naman ay nagdaas ng kilay. Isumbong mo kaya yung malditang bisor natin kay boss. Close naman kayo, di ba? At naniligaw siya sa'yo. Huwag na, Zoe. Issue pa yan. Hayaan natin siya. Kung deserve niyang magstay, magstay siya. Kaso nga, maldita at lagang pinag-iinitan ka. May araw din yan. Buti na lang may kape, nakakailis ng inis. Halos lahat ng room attendant ay inis sa kanilang supervisor dahil sa sobrang sungit nito at mababa ang tingin sa kanila. Masakit magsalita at minsang na-videohan na minumura ang mga empleyado. Nalaman din iyon ni Jared dahil sa sumbong ng ibang empleyado, kaya naman agad itong tinanggal sa trabaho. Congrats, partner! Ay, ma'am na po pala. Bati ni Zoe kay Liana na bagong promote. Ma'am talaga? Ako pa rin to, partner. Biro ni Liana sa kaibigan. Naging head na siya ng mga room attendants dahil ang dating head nila ang naging supervisor na mas mabait kaysa sa dati.
Makalipas ang 1 taon ay di na problemado sa pera si Liana. Maayos na nakakapag-aral ang mga kapatid at tuwing Sabado ay nasa hotel sila para tumulong kapalit ng libreng paaral ng mga magulang ni Jared. Maayos na rin ang lagay ng nanay ni Liana na nadaan naman sa gamot ang sakit. Lumuwas tayo na Maynila sa weekend, sa anniversary natin. Anyaya ni Jared sa nobya. 1 taon na rin ang masayang relasyon nila. Talaga? Sige, wala na rin tayong ibang mapuntahan dito sa lugar natin. Namimiss ko na nga ang traffic at pollution. Natatawang saad ni Liana sa nobyo. Gusto kong bumili ng bagong phone para sa'yo. Anniversary naman natin kaya huwag ka nang tumanggi. Wala akong kahit anong nabibigay sa'yo mula na maging tayo. Gift ko yun sa'yo. Ayos naman tong phone ko. Kumain at manood ng sine kasama ka. Yun lang ang gusto ko. Yun lang. Oo, sapat na sa akin ang oras mo at ang makasama ka buong maghapon. Kaya ako nai-inlove lalo sa'yo eh. You're not materialistic. At alam kong mahal na mahal mo ko. Isang mahigpit na yakap at matamis na halik ang pinagsaluhan ng dalawa sa oras na iyon. Dumating ang weekend at sinundo ni Jared ang nobya sa bahay nito. Ang ganda ng mga bulaklak, Mr. Jared Sarmiento. Salamat! Nakangiting saad ni Liana nang makita ang isang bouquet na bulaklak sa loob ng kotse. Mas maganda ka dyan. Happy anniversary. Natuloy sila sa Maynila, sa isang malaking mall at doon sila nanood ng sine at pagkatapos ay kumain sa isang restaurant na napili nila. Alam mo bang ngayon lang ako nakapunta rito? Wala kasi akong time mamasyal noon. Sabi ni Liana sa nobyo. First time mo pala. Oo, kaya wag mo akong ililigaw at di ko pa rin gaanong kabisado ang Maynila. Bakit ko naman ililigaw ang magandang pusa na to? Baka makuha pa ng iba. So, wala ka bang gustong regalo, Mrs. Liana Sarmiento? Mapilit ka talaga, no? Ikaw, ano bang gusto mong irigalo ko sa'yo? Balik na tanong nito sa lalaki. Shoes, phone, watch, signature bag at signature shirt. Aba, ang dami naman po. Hindi pa po ako mayaman. Reklamo nito. Biro lang. Ikaw ang dapat kong bilhan. Sige na, I want to give you a gift. Okay, para matahimik ka. Bag na lang. Sure, dun tayo. May nakita na nga ako eh. Dinala ni Jared si Liana sa isang bag shop na kilalang brand. Ang mahal nito. Ayos lang yan. Mas malaki ang pagmamahal ko sa'yo. Matibay yan at magtatagal kagaya ng ating relasyon. Kubinsi ng lalaki at napa-oo na rin si Liana. Nangingisian naman sa kilig ang sales lady sa mga binitiwang salita ni Jared. Ibibili ko rin pala ng sapatos ang dalawa, pero ako nang gagastos ha. Abiso niya agad sa nobyo na baka unahan siya sa pagbabayad. Oo na. Alam kong di mo na ako pagbabayarin. Pwede bang bilan ko sila ng kahit donut na lang? Sige na nga. Gusto mo talagang gumastos ng gumastos? Matutuwa yung dalawa sa donut na bigay mo. Pagkabili ay nag-ikot pa sila sa loob ng mall. Dapat may gift din ako sa'yo. No need. Huwag ka nang gumastos. Sagot ni Jared sa nobya, ngunit mapilit ito. Sige na. It's our first anniversary. Dapat special. Pilit nito sa nobyo. Mapilit ka rin talaga. I want to buy you a shoes. Para lagi mo akong kasama. Fine. Pipili ako ng pinakamahal. Biro ng lalaki habang naglalakad sila at nakaakbay si Jared sa nobya. Kahit nasa public place ay hinalikan ni Jared ang nobya sa labi dahil sa pagmamahal at paghanga nito. I just love you so much. At yumakap pa ang lalaki ng mahigpit sa nobya. He just felt so lucky to meet the woman he'll be with for the rest of his life. Ganoon din naman ang nararamdaman ni Liana na sobrang swerte sa lalaking minamahal niya. I love you too, Jared. Saad ng dalagang ayaw nang bumitaw sa pagkakayakap sa lalaki. Sa pagbukas ni Liana ng bagong bag, ay di akalain nito na may bagong phone na kasama. Hindi rin nagpaawat ang lalaki sa gustong ibigay nito sa nobya. Thanks ate sa shoes at donut. Masayang saad naman ang dalawang bata habang kinakain na ang donut. Hindi nagtagal ay kinasal na rin ang dalawa. Hindi sila agad nagkaanak dahil gusto muna nilang makasama pa ang isa't isa bilang mag-asawa. Nag-travel sila dito sa sariling bansa at sa ibang bansa. Hilig nila ang kumain, mamasyal at kung ano-ano pang adventures. Sana hindi matapos ang masasayang araw. Nasa parke sila na puro cherry blossom sa Japan.
Sana hindi mo ako iwan kapag hindi ka na masaya, Jared. Kapag nakakainisan na at nagkakasawaan, gaya ng ibang couple na matagal nang nagsasama. Hindi ako maiinis at magsasawa. Sisiguraduhin kong araw-araw tayong masaya at ayusin lagi kapag may problema. Magkaharap silang magkayakap habang nasa ilalim ng mga punong nakapalibot sa kanila. Lalong lumalim ang pagmamahalan nila hanggang sa dumating na rin ang kanilang munting anghel. Matagal na itong hinihintay ng mga magulang ni Jared at sila man ay excited na rin na maging mga magulang. Kamukhang kamukha mo, iho. Sana ay masundan agad para naman may mini Liana na. Ma, kakapanganak ba lang ni Liana? Kapag pwede na gumawa na agad, ang apo ko napakapogi talaga. Di mawala ang ngiti ng ginang at ayaw nang bitawan pa ang apo. Di nagtagal, ay muling nabuntis si Liana sa second baby nila ni Jared at nasundan pa agad hanggang sa 3 na ang mga anak nila. Katulong ni Liana ang ina sa pag-aalaga, gayon din ang biyanan na talagang sobra ang kasiyahan sa mga apo. Salamat mahal ko sa pagbibigay mo sa akin ng kasiyahan. Pangakong ibibigay ko sa inyo ang lahat at mamahalin ko kayo habang buhay. Tama ng 3 ha, ayoko nang umiri pa. Biro ni Liana sa asawa habang nagpapahinga siya sa hospital bed. Kakapanganak lamang niya sa 3 nilang anak. Anumang sitwasyon, unahin natin ang pamilya dahil sila rin ang tutulong sa atin sa oras na tayo ay mangangailangan. Wakas.